LPE, hindi ba mako-confuse yung mga anak sa beliefs at applications ng buhay? Yes, that's why pag magkaiba yung beliefs nyo, mga Catholic, Christian, INC, dating daan, o whatever. Ano yan that's why in every relationship, kahit ano man ang beliefs nyo, you have to talk kasi nga compromise siya Kahit sabihin nyo hindi spiritual. Example, asawa mo Chinese, naniniwala sa feng shui. O ikaw naman, di ka naman naniniwala sa feng shui. Doon pa lang confused na yung anak. Alam mo, I'll give you an example Alam mo, nung bata ako, sobrang awang-awa ako sa ate ko. Bakit? Bakit awang-awa ako sa ate ko? Kasi, nung bata kami, maagang naghiwalay yung parents namin. Ngayon, ito hindi na to spiritual. Ito, difference lang. Pero same principle. Same principle, sabi ni Papa, pangit ang makeup. Mas maganda natural. Mas maganda natural, walang makeup. Nanay ko naman, sikat na singer sa Taiwan. Todo makeup, todo perfume, todo, di ba, yung ayos, pati yung mga sa mata, lahat ayos di one time, sinundo kami ng tatay namin, nag-makeup yung ate ko, slight lang slight lang. Hala! Out of the influence of your mom. Out of the influence of my mom. Kasi nakatira kami sa nanay ko Tama? Hiwalay sila ngayon, pagdating ng pagsundo sa amin ng tatay ko, katakot-takot na sermon yung natanggap ng ate ko. Ngayon, tanong, hindi ba confusing sa ate ko? Hindi pa nga religious beliefs. Exactly. Hindi pa nga religious beliefs yun. Sabi ng ate ko, kita mo, ang gulo. Sabi ni mama, pwede. Sabi mo makeup. No, sabi naman ni papa, wag. Galit naman siya ngayon sa ginawa ni mama. Ito, akin naman. Ang bata ko, nagsuot ako ng itim. Ito, kulay black. Kulay black na shirt. Galit na galit si papa. Malas yan sa Chinese. Ang swerte, pula. Malas yan, itim. Ngayon, nanay ko singer. Anong favorite color ng nanay ko? Black. Kasi elegant. Elegant ang black. Lahat ng singers naka-black. Tinan mo 18 years na akong crooner, parang Frank Sinatra. Ano kulay ng suit ko? Black. Yan ang pinakamalaking kita ko sa pagkakanta na parang Frank Sinatra, yung crooner. What color do I wear? Black. Gusto ni mama ng black, galit na galit si papa sa black. So, dun pa lang, that's why every marriage, you have to talk. Kailangan mag-usap kayo mag-asawa. Tara, mag-compromise tayo. Tsaka sana mag-usap kayo ng masinsinan before you get married para malaman ninyo ano yung mga non-negotiables mo. Kaya nyo bang mag-compromise? So, maganda mag-usap kayo. Tama si LPE. Kasi pag hindi kayo nag-usap, maggulo sa anak. Totoo naman. Kasi nga, iisipin yung anak nyo. Iisipin ng anak, bakit yung gusto ni mama, galit si papa. Tapos yung gusto ni papa, galit naman si mama. Ayaw ni mama. So, it's tama yon. Sobrang confusing sa bata. That's why, ang marriage, hindi lang yun yung para magsasama lang kayo sa isang bahay. Tapos, tara, nabuntis kita, dito na yung mga bata. Hindi ganon. Mag-uusap talaga kayo. And your goal, the goal in marriage is to be one. Magkaiba kayo ng belief. Pero eventually, yung goal ng marriage, maging isa kayo. Yun ang pinakamaganda sa bata. Pag nakita niya, si mama tsaka si papa, Richard Maricar, si mama tsaka si papa, same yung belief. So, hindi na nako-confuse yung bata. Pero, hindi kayo aabot doon kung hindi kayo mag-usap, tapos mag-compromise. Kasi marriage takes compromise. Kasi magkaiba kayong pinalaki, iba yung belief system nyo, iba yung environment nyo nung bata, hindi, yung isa panganay, yung isa bunso, iba-iba yung dynamics nyo So, minsan iba pa yung religion nyo. So, pag hindi kayo nag-usap, hindi kayo nag-agree to compromise na ganito yung agreement natin mutually agree tayo. Pag hindi nyo yan present sa mga anak nyo, now it will be very confusing. Kasi makikita ng anak nyo na yung isang side positive, yung isang side negative. Di magugulan talaga siya. Sino may kasalanan? Yung parent. Kasi hindi kayo nag-usap ng maayos. Hindi kayo nag-mutually agree. Yon. This is RM, Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying, wag Pera-pera lang ang pagkuha ng ninong at nina.